Yeah. Especially small to mid-size struggle with the same recurring issue. Yeah, musicians are not always available. So minsan drummer, isang linggo, wala namang keyboard. Most of the time, guitarist lang ang present. So itong inconsistency na to affect the flow and quality of worship. Totoo naman talaga eh. And aside from that, skill gaps. Hindi pa rin sila gaano ka skilled sa pag-play ng instrument o kaya pagkanta. Hindi pa nila kayang dalhin ang kanta. Tapos kung pabalik-balik lang ang team na yan, nabo-burn out sila. So hindi na pwede mag-rotation kasi sila lang. Yun ang doon. Hindi, whereas kung mayroon kang siguro worship song band, pwede mo nang i-alternate yan para makapagpahinga naman ang mga musicians na iba. Tapos worship may feel weak, distracting or uninspiring when keys, lalo na yung drums at saka bass. Pag wala yan doon, may congregational impact. Yes, reality yan. Kasi pag nagwo-worship tayo, nakikinig tayo sa music at nadi-distract tayo. Yan ang doon. Halimbawa nasanay na talaga tapos biglang nawala. May impact talaga. It's very true. Hindi mo madideny ang reality na yan. So those challenges are real and widespread across churches, not only in the Philippines. Lahat ng mga churches. In fact, sa Amerika nga, dami nang nagagamit ng worship song band. Mga din. So ito yung answer. Why? Because it is a pre-recorded audio stream that can be played in sync with the worship team. They provide a reliable solution to the problem of missing or inconsistent musician. So, are you missing drummer? May drums team naman, pwede mong i-play yon. Wala bang keyboardist? So, may pads naman sa stem. Maliit lang ba ang team nyo? Kahit isa lang yung gitarista namin, wala kaming ibang musician, pwede na. You can sound like a full band already with the multi-tracks. Guitarist lang pwede, o isa lang keyboard lang pwede na. May mga sample kami ng mga kanta, ipapublish ko mamaya dito sa later sa channel na to para makita nyo kung paano. Okay, with multi-tracks, worship become consistent, confident, and musically full regardless of who is available that Sunday. Yun. So hindi ka na yung biglang masyasyak at wala. So mayroon ka nang tinatawag na parating nandyan na alternative, hindi talaga mawawala. In fact, sabi nga ng iba, kahit wala na pala mga musician, di ba? Parang na lang, parang karaoke na lang, which is true. Ako rin na din ako na nag-YouTube yung ibang church. Mayroon akong pastor dito na nakausap, nag-YouTube daw sila, kaso lang nasa kalagitnaan ay nag-advertise, kaya ang hirap daw. Minsan naman nag-exhort ang worship leader, hindi nila alam kung kailan hihinto. Tapos nagsisimula na yung karaoke, yung -1. Ang daming problema talaga. Ganon din yun. Pero kung mayroon kang worship song band, naka-arrange na lahat, pati yung portion na mamaya i-demo natin yan, na exhort siya every beginning and end of the song to start with another song, the next song. So mayroon na siyang portion doon na pads. So yung pads gamitin natin. So ito yung tanong, what if the worship team just want to use worship song band for practice and rehearsal in the meantime? Parang interim, kasi di pa sila ganun ka-skilled. So to streamline our worship workflow using worship song band for rehearsal, tapos open song naman ang live lyric projection. Kasi una, hindi nila pagamay yung talagang full multi-tracks na nila, lahat. So gusto nila wala muna multi-tracks, so magpo-project. Ang naging challenge kasi dito, nag-practice sila using worship song band, pati chord chart. Tapos anong gagawin? Magta-type sila sa lyrics para ma-project yun. Kaya itong open song, this will bridge that gap. Ibig sabihin, kung ano yung practice mo, yun ang makikita mo doon sa print out na chord chart, galing din sa open song. Tapos yun din ang makikita mo na lyrics. So wala siyang gap. So parang lang, parang wala lang din.
consistent siya. Yeah. Okay? So ito yung gaya sinabi ko, ito yung freeware na worship song band player. Tapos ito naman yung open song. Oo nga, open source pala ito. So pwede mo itong i-reprogram, pwede mo itong i-modify ang program ng open song tapos i-distribute. Yan. By the way, dito sa Worship Song Band PH, ang objective lang talaga namin na mayroon lang siyang lyric projection capability just in case interim stage pa sila. Yan. Para lang hindi mag type, hindi magka-problema sa pag-ship from Worship Song Band to live musicians na hindi pa gumagamit ng multi-tracks. Okay, kasi nakita ko yung problema talaga. Kompleto din ito, may setlist builder, scripture display, lahat nandito. Pero sa program na to ay gagamitan lang natin siya sa lyrics projection, okay? Ayun na, ito na, na-discuss ko na yung yung gagamitin lang siya sa practice. Tapos para lang siya mag-build ng acclimation sa multi-tracks before live service. Ayan. Pero sa live worship, kasi interim pa lang, gamitin mo yung open song para sa lyric projection. Or alternatively, kung mayroon ka na talagang lyric projection, pwede mo lang i-copy paste siguro. I think so, pwede mag-copy paste mo doon sa current lyric projection setup. Okay lang, kaka-copy paste ka naman trabaho. Ang idea nito na wala ka nang gagawin, mag-ano ka na lang, kakanta ka na lang, dadagdagan mo ng trabaho na naman yung multimedia. Okay, yan ang open song. So dito tayo sa how to synchronize between worship song band at saka open song, kasi dapat synchronize ang lyrics nila. Kung mayroon ka nang pinapractice doon sa worship song band na kanta na may with chord chart, dapat nandun din yan sa open song. So unified hybrid sing method between worship song band and open song and Google folder. So mayroon tayong tinatawag na Google Drive master folder. So this will ensure that the local church system have latest song libraries and lyric file. Yun lang, para simplified update using automated batch process with logging. So ibig sabihin nito, mayroon tayong batch script na i-click doon ng admin nyo, local admin, tapos mag-synchronize siya doon sa Google Drive master folder. Mayroon tayong user guide nito sa batch script. Madali lang. So ito yung overview niya. Mayroon kang master repository sa worship song band team, tapos mayroon kang local church PC nakasync sa internet connection and uses automation to copy only newer files lang. Halimbawa yung first time na pag-sync mo, kakopy niya lahat, medyo matagal-tagal. Pero ang mga succeeding, kung ano lang yung bago, yun lang i-synchronize niya. So mayroong Google Drive yung master, tsaka mayroon kang local. Tapos dito ka naman nagsisync sa directory mo ng worship song at saka open song. Actually sabay ito niyang kung ano makita niya doon sa worship song band, i-update din niya doon sa open song. Dito naman sa master side, sinasabay namin yan. Pag mayroong bago dito, mayroon din bago dito. Yun lang. Tapos sa local naman, magsisynchronize lang sila. So i-capture niya yung kung ano yung nandito yung nandito din sa open song. Actually batch file lang siya, notepad batch file. May logging siya. Mamaya siguro kung may time tayo, natin di-demo. Maybe in the future. So master file updated, yan. Slave PC sync with Google Drive locally. But script copies only new updated files. Yan. So ang resulta nito, lahat ng system ay aligned at saka updated. So yung sinasabi ko na hindi ka na worry na pag nasa interim stage ka pa lang, yun. Yung iba ayaw nang gumamit kasi mag-type na naman, Tapos ito nandiyan na. Hindi ka na wala ka ng extra efforts. Ito naman ang sinasabing remote support for local churches using worship song band, Wings of Proskuneo at saka OS.
Yan, para matulungan sa mga technical challenges, pwede itong gamitin ang CRD, Chrome Remote Desktop, para pag-configure o i-fix yung mga batch script at saka synchronization issue. Magkakaroon yan ng synchronization issue. Tapos i-assist mo ang setting up sa network mode at saka linking files. Pwede rin mag-troubleshoot sa live performance setup. Bakit may mga problema sa projection, sa kung ano-ano lang. Yan, pwede. I-remote yung PC mo o kaya yung mobile gadget mo like tablet o kaya cellphone. Provide real-time guided training and screen walkthrough. Mag-walkthrough siya through screen. May ano ka naman, may permission ka naman yan. So, to Chrome Remote Desktop User Guide available. Yan, nandito kung paano. Nandoon sa Worship Song Band PH Facebook page, nandoon yan lahat. So ngayon punta tayo sa live demonstration ng Worship Song Band at saka Wings of Proskuneo. Ito yung long term talaga, dapat dito tayo. Tapos ito naman may yung interim stage ng Open Song. Okay, punta tayo doon. So kung click niyo ang icon ng Worship Song Band, ito makikita niyo yung una. So ito yung Worship Song Band version 9.1 March 2024. Available for Mac OS, Android, iOS, iPad, yan. So blue links, mayroong pag-click niyo ito, mapupunta kayo doon sa website ng Worship Song Band. $10 track with chord chart. Ayan may mga sila binibenta nila. $10 iMusic, multi-tracks for worship, altered atmosphere. Mayroon din altered atmosphere. Mayroon ding sheet music sa Jesus Song. Ito yata yung mga yung mga regular training updates. So ito yung mga market ng mga tracks. Okay. So ito yung library. Pag-click mo library, ito yung mga current na mga kanta. Siguro nasa 80 to 90 songs na ito na by default na ko. Okay. Ito yung provider, Wings of Proskuneo. Ito naman yung genre ko, tatlo lang. Tagalog CCM, Tagalog contemporary, Christian contemporary music, tapos English. Tapos mayroon yata ako dito kakaiba. Tingnan ko nga. Filipino folk. Kanlungan nilagay ko Yan. Yun lang mga genre halos, English CCM. Ito yung altar the atmosphere. Ito yung mga pads ko na ini-experimentuhan ko. Pero ang nandoon sa synchronization nyo, ito talaga yung pads na mada-download nyo. Bakit presence 1C, presence 2E? Kasi bawat chord ng kanta ay dapat consistent yung pads mo. Later magano tayo nito, magano tayo ng guide nito. Bakit ganon? Okay? So pagdating mo dito sa settings, ito yung chord display. Dito mo mako-configure yung paano i-display yung chord. Itong chord na to, ito yung chord display. So tapos network mode, ito yung network mode. Dapat nakakonect sa isang router ang master at saka slave ng mga gadgets mo like PC mo. Kaya yung ibang ginagawa